Ito yung trending na buzz cut. Ang gagawin natin sa kanya, tataas-taasan natin ng konti yung pagka-fade nito. Ang gagamitin kong clipper guard sa ibabaw, number 4. And then gagawa tayo ng guideline, mataas sa kilay, tataasan natin. I-high fade natin yung gilid nito, pero pwede pa rin nating tawagin siya na buzz cut. Pagkatapos lagyan natin ng guideline, siyempre dapat tanggalin na natin yung nasa ilalim. Gamitan natin ng trimmer para sagad na sagad siya. Kapag ginamitan natin ng shaver, madali na siyang tanggalin. O mas madali nating i-skin fade yung ilalim nito. Gamit tayo ng shaver para mas makinis. Mas magandang tingnan kapag naka-skin fade ito or naka-bald. Next natin, number 1 na clipper guard. Sundan lang natin yung forma ng guideline. Ganun din, kung nakakarve siya ng konti, sundan lang natin yung forma ng kanyang buhok. Kung ano yung taas na ginawa natin paghagod sa gilid, ganun din dito sa likod. Kahit medyo mapataas ng konti sa likod, basta hindi wag lang masyadong mapasobra. 0.5 na clipper guard, mas po-focus tayo dito sa may guideline para yung transition niya or yung pag-blend niya ay magandang tingnan. Wala na tayong masyadong babalikan kapag ganyang proseso yung ating ginagawa. Zero close sa pagbura ng guideline, pwede rin nating ihap pag napapataas yung ating paghago dito. Pakanto-kanto lang yung patama ng clipper. Dapat fade blade para mas hindi na kayo maghahanap pa ng trimmer. Pag fade blade kasi mas manipis yung talim niyan, matatanggal na niyan yung guideline nito. Makakapag-fade na kayo ng diretsuhan na. Sa itaas na bahagi, yung dark area, gamitan natin ng 1.5 na clipper guard para mas unti-unting mabalanse. Yung simula sa walang buhok, papunta sa pagnipis, paunti hanggang pakapal ng pakapal. Para tuluyang maging balanse yung transition o yung pag-blend niya, gamit tayo ng number 1 na clipper guard. Paikot. Ayun. Doon lagi tayo po-focus kung saan yung kailangan nating mabawasan or maputulan. Minsan kadalasan kasi napaparami lang yung procedure natin sa paggugupit kapag may mga konting lubak sa anit. Lagyan natin ng lineup, diretso lang. Mag-start tayo sa may gitna ng noo para pantay ito. Basain muna bago ahitan. Ayan. Yung isa nating video dati na ginawa nating buzz cut, marami nagko-comment bakit hindi ko raw pinakita yung harap. Hindi po kasi napasama sa video, pero eto na. Dito naman sa ginawa nating video, pinakita na natin yung kanyang noo or yung harap. Ano ba yung resulta niyan sa pag-ahit natin sa noo. Ganon din dito sa gilid. Maraming salamat mga kabarberos.